Nakakatawa naman yun. Sinabi niya na alam niya kung saan si Pastor Kibuloy, pero nung sabihin ko nasaan, sabi niya secret. Ako yung nag-aral din ng criminology, medyo wag naman tayo. Sumobra naman tayo sa, pagka ganun na nagsalita lang yung tao, hindi mo nga alam kung nagbibiro yung tao o seryoso. Siguro ang pwede nilang hingin dyan, hingan nila si ex-president ng, sabihin na, ano ba yung official statements? Ano ba ang official statement nyo? Kasi baka nagbibiro lang yung tao. Pero hindi ba, binanggit ni dating Pangulong Duterte, doon ata, tama ba yun, doon sa Tagloban, na parang alam niya kung saan nakatago, di ba, saan nagtatago si pastor, pero secret daw, hindi sasabihin. Ito nga ay mga kayubi. So, partner. Kung alam pa, may idea si dating Pangulo, anong po pwedeng paraan na gagawin ng gobyerno? Para ganito yan, oo, partner. oo. May karapatan ba ang gobyerno para pasalitain siya kaysa sa 10 million partner, mag-aambag, di ba? Oo. Ganito yan, partner. Oo. Mahihirapan sila kay Pangulong Duterte kasi ganito. Sasabihin na naman niya, joke. So, mahihirapan mo na ipilit. Oo. Kahit alam mo sa sarili mo na malamang alam niya. Oo. Diba? Silang beses niya nasasabi, kumain kami ng lunch and everything. Pero pagka, gano'n naman siya eh. Pag ginipit mo na, pag ginipit mo na si Pangulong Duterte, sabi niya joke. So yan. Pangalawa, may nagsabi, nadinig ako, sinabi daw na pwede siyang ituring na lawyer. So may privilege communication, hindi pwede pilitin si lawyer. Oo. Pero minsan nanisip ko, kailan ba siya naging lawyer ni Kibuloy para dito sa kasong to? Oo. So ilulusot na naman nila. Oo. Ay lawyer ako eh, consultant ako or what? Oo. O di another issue na naman na hindi siya pwedeng pilitin. Oo. So mga ganun. Diba? Kasi kataon lawyer siya eh. Oo. Kung hindi siya lawyer, di pwede siyang pilitin. So sa mga ganong klaseng sitwasyon din pala partner, sa mga hinahabol na pugante, kahit, mayroon ka nang narinig, pero may limitasyon pa rin ng Estado. Oo. Hindi Kasi, pa rin po pwedeng pigain, gipitin, yung sa tingin mo, na yung tao ay may posibleng connection, may posibleng alam dun sa hinahabol ng hustisya. marami kasing palusot Oo. si Pangulong Duterte. Diba? Marami siya maaaring palusot. Oo. Since alam naman ng tao na hindi mo na alam kung kailan siya nagsasalita ng totoo o mali, na joke. Oo. Diba? Kasi alam ko yan. O di ikaw naman, take it mo seriously kasi lahat ng sinasabi niya, akala mo totoo. Tapos pagka naman ginipit mo na siya, oy paano, didimanda ka namin ng obstruction of justice. Di, nagjo-joke lang ako eh. Kamukha nung ginawa kay Congresswoman Franz Castro. Ano sabi sa decision? Hindi natin alam kasi dami niyang joke dyan. Yun yung decision eh. Yun yung resolution. Diba? Although hindi ko kasi alam kung ano ang naging depensa. Hindi ko nabasa yung counter affidavit, pero yung resolution, nagsasabi doon na sa mga salita niya, lumalabas na yung sinabi niya, joke. O di, ligtas. Diba? Pero sa ibang tao mo gamitin yan, ikaw, Rod, ikaw nagsabi ha? Ikaw na nagsabi mismo, alam ko, tapos later, ay, joke. Di pwede yun. Kulong ka. Hindi ka naman si Pangulong Duterte. Kasi Pangulong Duterte, pwede yung mga joke. Pwede niyang gamitin defense. Diba? Pag ordinaryong tao, Hindi pwede. hindi. Pero ang Special treatment ang sa batas, ano ba talaga partner ang nakasaad dyan? Okay, kasi ganito, di ba? Sa mga ganong klaseng sitwasyon. For example, hindi si Pangulong Duterte, sabi mo nga, isang simpleng tao. Oo, pwede, partner. Isang simpleng tao na alam mo... Na hindi ka mag-anak ha? Hindi ka mag-anak ng akusado ha? Oo. Isang simple na alam mo na talagang may posibilidad na alam niya kung nasaan itong pugante partner. At sa bibig na lumabas sa bibig na niya. Oo. Tapos biglang bumawi to at sinabing joke lang. Okay. Pwede ba? Pwede, may probable cause na yon, partner. May probable cause yun kung sasampahan mo sa prosecutor's office ng obstruction of justice kasi ayaw niya nang sabihin. Nagjo-joke lang ako. There can be a probable cause kasi may admission ka. Depende na ngayon yun sa court. Depende na yung pag nasa court ka, paano? Paano mo ngayon paninindigan na joke lang yun? Diba? Hindi naman ako nakikipag-joke sa'yo. Bakit ka nagjo-joke? Seryosong matter. Ito, seryosong pag-uusap to. Correct.
Di ba? Tapos ikaw, dati kang pangulo, tinitingala ka, sa lahat na sasabihin mo, joke. Oo. Kasi di ba, hirap ang Estado para hanapin habulin. Di ba? Nakaka-insulto Oo. kasi yung dati. Oo. Etong taong ito, partner, naglaan nga ng 10 milyon. Di ba? Para lang, sino ang pupwede magbigay ng impormasyon, tumulong sa otoridad, di ba? Para hanapin yung whereabouts nito, kung nasaan itong pugante na nagtatago sa hustisya, sa gobyerno. No. So, sabi mo nga, it's a serious matter. Hindi po pwedeng idaan niya sa joke. Joke mo lang. Di ba? Oo. So, kaya ang tanong natin, may habol ba rito ang batas? Pwede ba siyang pigain? Okay. Kung ako lang, the way he said it, admission yun eh. Parang ganito, ay, ako pumatay dyan. Oo. Tapos, syempre, partner, hindi lang naman yung, ganito yan eh. Oo. Siguro kung ang namatay, halimbawa nga, ang namatay na sa US. Okay. Bawala nga. Oo. Tapos ako pumatay niyan eh. Joke yun, bakit? Ang layo eh. Mhm. Imposible, di ba? Pero yung sabi mo, nakasama mo, na lagi naman kayo nagkakasama, hindi siya masasabing imposible. Oo. Di ba? So, meron kahit papano na katotohanan doon sa admission na sinasabi mo. So, kung ako yung police, sasampahan ko siya. Bahala siya gawa ng depensa. Oo. Para, bakit? Ba't kailangan ko siyang sampahan? Hindi pwedeng daanin lahat itong mga seryosong matter na to, serious matters na to, na pa-joke. Mm-mm. Kasi gagawin din niya ng ibang ordinaryong tao. Mm-mm. Tapos pag ordinaryong tao, uhulihin nyo agad. Oo. Kaya sabi niyo, committing the crime. Bakit? Oo. Kasi tinatago niya na right there and then tinatago niya yung tao at tayo sabihin ko nasaan. Oo. Pero pag dating Pangulong Duterte, nagsalita na gano'n, sasabihin pa ng polis, ay titignan po muna namin kasi baka nagjo-joke siya. Yung mga possible na kaso dun sa nag-aano ng cuddling of fugitives. Of course, teka lang, meron kaming ano dyan, number one, yung cuddling that's number one, that's obstruction of justice. No? I just want to read yung, that's a PD 1829 po. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago at hindi sinasabi kung asan yung para ito po, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Chief, follow-up ko, kasi may mga recent statements si former president. Are you looking into it? Alam mo, tama po yan and we're looking for it. Any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang nagwawaran po dito sa PD 1829. We have to take it in context sa sinasabi niya. Kailangan nating makausap siya kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya o is just a joke lang po. So kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kanilang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, we want to reserve muna yung ating comment dahil papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may be may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. So ayaw natin, nag-iingat po tayo sa pagbibigayin muna ng judgment until makapag-imbestiga at makapag-sagawa po tayo ng interviews doon sa mga kausap po niya. Isa na lang kung nagdidepensa doon sa tao. Mm-mm. Sa akin, that's wrong. Oo. Dapat ang treatment nyo sa lahat ng tao, pantay-pantay. Siguro napaso na sila kasi pati fiscal sinasabi pag nagsalita si Pangulong Duterte, joke. Oo. Ito, tanong ni Minklet Gaming. Paano po kung alam mo kung nasaan si Pastor Kibuloy? Pero ipapaalam mo lang pag nakuha mo na yung 10 million. Pwede ka bang kasuhan dahil hindi mo kaagad sinabi? Hindi naman. Kasi ito yun eh. Oo. Kaya nga may nagre-reward.
ang purpose niyan is yung tao ma-entice, Oo. magsabi ng totoo. Kasi may mga taong ayaw, tapos minsan takot. Pero syempre pag 10 million, yung fear mo, Nawawala. nawawala. Oo. 10 million yan di ba? Bahala na. Bahala na, di ba? Basta Bahala may na. 10 milyon ka. Saka partner, yung mga nagre-reveal, di naman pinapaalam yan Oo. Nakatago naman yan Oo. Kaya nga hindi mo alam mga kayubi. Hindi mo alam, di ba? Sana nasa record, kaya parang confidential yun Oo. Kasi safety nung nag-reveal. Pero hindi natin alam kung totoo ba na nabibigay ng lahat Oo. doon sa nagsabi Oo. ng whereabouts o nakikihati yung Oo. Ito si Vince, paano daw pag nag-joke sa loob ng airport si dating Pangulo? ng Bamske ng ano. dating joke. Pangulo yon. Ano ba? Excuse ba siya sa batas? Feeling ko. Oo, sasabihin Kasi- ng polis baka nagjo-joke lang yan. Huwag niyan gawin sa ibang bansa, di ba? Dito yan ba? Pwede yon, lusot siya. Talaga kayo talaga ang mga mga tanong nito ating mga kayubi. Oo nga, kasi marami tayong mga naririnig partner, yung mga ganong klaseng joke sa airport, sa Huli train. agad. Huli ka agad, kulong ka agad. Oo. Tingin ko, bakit hindi kaya niya itry? Ay, nako. So, yun nga, again, ang tanong natin, gaano ba kahirap? No, kasi, since naging wanted itong si Pastor, wala na tayong naririnig, partner, di ba? Na may may impormasyon ng otoridad kung saan nagtatago. In fact, pinuntahan na nila lahat yung mga yung mga posibleng lugar na kung saan po pwedeng pagtaguan, 'di ba, ni Pastor Kibo, at wala naman silang nakita doon, partner. At muntikan pang balikan ng mga otoridad. 'Di ba? Kasi naging iba-iba yung rito, partner. Pananaw, pati ng ilang mga mambabatas natin. Dahil parang hindi daw tama yung ginawa, yung pinasukang lugar, yung may mga nangyari di umanong harassment, yung mga ganon. Oo. Na pero, wala silang nakitang pastor. Feel ko lang, ha? Oo. Feel ko lang. May nakatimbre. Or, ito lang Oo. sa akin. Kasi bago sila nakapasok, hinarang sila. Oo. Diba? Pagkaharang yan, pwedeng ibang lusutan yan Prepared yan. Oo. Diba? So, pwede nakawala na yan. Bago pa sila nakapasok. Kasi, kinuyog sila ng mga miyembro ng partner. Oo. Ng Kingdom of Jesus Christ. So, kung ganun, talagang pwedeng makatakbo. Dapat yan may drone. Oo. Para kita. Problema, baka maraming puno, hindi mo rin makikita. No. Natatakpan. Di ba? Meron ako napanood, mga kayubi, ha. May napanood ako. Magaling yung yung parang yung gadget nila, ay maliit lang. Ang tawag yung parang eye in the sky. Parang siya maliit na bubuyog. Nakikita talaga Pwedeng yung... suyutin talaga. Oo, maliit mga lang yun lugar. Hindi ko alam kung meron tayong ganun. Pero nakikita yun. Kasi ang balak nila, dun may pasabugin ng mga terorista. Nila, in the sky yung title yata. Yun, sa akin, partner. Hanggat may nagtatanggol dyan, hanggat may nagtatago dyan, mahirapan talaga silang kunin. Unang-una, mga kayubi, di ba? Nung ipapa-implement na yung warrant of arrest, sino ba yung tinudugsa nung iba? Sino ba yung umalma? Umalma, di ba, si VP Sara? Umalma si Robin Padilla. Umalma si dating Pangulong Duterte. Di ba? Samantalang hindi nakikita nung tatlong to. Ito lang yung nadinig ko, ha? Si Bongo ba? May sinabi o tahimik lang? Parang wala, partner? So, itong tatlo na to. Itong tatlo na to. Kaya medyo nga sa kanya, nainis nga sa kanya si Mayor. Pati yata si Mayor Baste. Tama ba ako? Meron din sinabi. So, itong mga taong to, na tumuligsa sa trabaho ng kapulisan, hindi na nakikita ano ba yung ginagawa ng pulis.
nandun sila dun sa nandun sila sa effect. Wala dun sila dun sa cause. Kung bakit kailangan itong i-implement. So, ini-implement natin, nandun sila sa ganitong kwento Ini-implement natin, tapos in-skip nila yung kwento na marahan naman nag-i-implement. Although marami. Pero, magala na nag-i-implement. Tapos, in-skip nila yung kwento na kinuyog sila. Yung mga pulis. Diba? Kaya naging marahas. Siyempre, pag kinuyog ka, anong gagawin mo? Dapat ready ka rin sumalag. Diba? So, na-skip nila yung kwento na yun. In-skip talaga nila. May mga ganun tao, partner Ini-skip mo yung mga bagay, yung mga kwento, na makakapagbigay kasalanan doon sa taong kinakampihan mo. Ini-skip nila yon. So, ang ginawa nila ngayon, pinakita nila ngayon, yung ginawa daw ng mga polis, na marahas. Kumbaga parang nilihis nila. Oo. Nilihis nila. Dinivert yung Yung issue. Oo. So, samantalang, hindi ito magiging magulo kung naging tahimik yung pag-serve nila ng warrant. Yun Tapos sasabihin nila marahas. Di ba? Parang hindi makatao yung pag-implement. Sino ba yung unang hindi muna makatao? Sino ba yung hindi pinapatupad yung batas? Kayo, di ba, sila na nasa posisyon, hindi ba kayo yung dapat na nag-i-encourage sa isang fugitive na sumuko? Kayo na dapat nagdadala niya sa pulis Tapos sasabihin nyo, nakita nyo. Alam mo kung nasaan. Tapos secret. Di ba? Dati kang pangulo. Kahit joke, hindi magandang joke yan. Kasi parang binabastos mo yung batas. Ikaw na dating pangulo, ikaw na lawyer, na dapat, fiscal pa man din dati, dapat pinapatupad nyo. Ang ginagawa nyo ngayon, nagiging sample kayo para masunod ka, nagiging sample kayo para sundan kay ibang tao na dumabag din sa batas. Ganun yung nangyayari. Ang tanong ko dyan, partner, ano bang mas matimbang? Kaibigan o batas? Ano? kaya nga ano bang mas matimbang? Mag-ano tayo, tanong tayo sa mga kayubi. Sige. Kung kayo nasa kalagayan ng matalik na kaibigan. Kaibigan o batas? Di ba? Para lahat. Diba? Galing sa gobyerno, lahat sila, di ba? Ano ba mas matimbang dyan? Naman kasi partner. Kung ako lang naman, kung ako lang... Baka malay natin, di natin alam, di ba? Ano ko lang to, partner, opinion ko lang naman to. Baka, sa mga darating na araw, baka may malapit na kaibigan na mag-a-advise na, kasi ang naman panawagan ni Secretary Abalos, may karapatan siya. Sino siya? Si Pastor, idepensa yung sarili niya. Di ba? Karapatan. Parte ng due process. At, yun naman ang sinasabi nila dati. Wag niyong dalhin sa Senado. Kasi wala naman sila nakikitang dahilan dyan na in aid of legislation. Ang tamang lugar daw ay sa korte. Nandyan na. May nakasampa na yung kaso. Dapat iiwasan din pala. So, mas mainam daw sumuko na. Kaya baka lang, partner. Kaysa sa lalaki pa itong reward with baka pinapalaki naman. Tax-free ba yun o hindi? Tingin ko tax-free. Tax-free. 10 million. May nagtatanong rito, saan ba daw galing yung 10 million? Sabi rito ni Secretary Abalos, mga friends? Mga friends. Kanino mga friends to? Pastor Kibuloy. Galing din sa budget. Basta nanggaling daw sa mga Malaki kaibigan, sa mga kaibigan na nais daw tumulong sa paghahanap. Alam mo, pwede ka naman Pero ang gobyerno din may pondo sa mga ganito, partner. Meron. Pero din. 10 million? Hindi naman sila maglalabas ng ganun kalaking 10 million. Ito, partner, tanong ni Polly. Sige, Polly. Ibig sabihin po ba kapag every former president po pwede pong gamitin yung ginagawa ni Pangulong Duterte na sinasabi na joke, dinadahilan? I mean, parte ba yan, siya lang partner? yun Pero hindi yan parte ng partner? Ng pribilehyo ba? O hindi. Ng mga past presidents? Hindi. Sinanay niya lang tayo. Sinanay lang tayo na ganun. Tapos yung mga alipores niya, yun yung
sumasalag eh. Oo. Yung mga alipores niya ang nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Oo. Hindi naman siya, pag sinabi naman niya, nandiyan lang yan, hindi naman siya nagsasabing joke lang yun. Mm-mm. Never, meron ba kayo? Sige, baka may nakalimutan ako sinabi yan, joke. Kasi tuwing magsasalita yan, alam ko, sabay pa nga kaming kumain eh. Tapos, ngayon, pag tutuligsain mo, di ba? Oo. Pag magko-comment ka sa ginawa niya, lahat ng alipores niyan, joke lang yun. Hindi na kinasanay kay Pangulong Duterte. Joke lang yan. Oh, yung kay Franz Castro, kay Congresswoman, di naman niya sinabing joke yun eh. Pero bakit sinabi ng fiscal na joke? So, pinaburahan pa ng... Diba? ng Nakakataka korte. yun. Diba? Wala siya sinabing joke, sa live. Oo. Di naman niya Because of binawi. siguro partner, dahil sa kanyang personalidad na ganun. O di, di pag pupunta siya sa maisog, wag na natin siyang pakinggan kasi joke lang siya. Oo. Lahat ng sinasabi niya, isipin natin joke. So dapat hindi na siya sundin kasi joke siya. Mhm. Napakalaki niyang joke. Bindoy acting mayor. Nganong acting ka naman gipatay mo ang kuan? Mayor Inigo Habagat. Kamong mga ng vice mayor. Ayun na lang magdagag eleksyon. Ipaamos na lang ang mayor. Ikaw na eleksyon, gasto ka pagwan. Paambos na mo. 50 mil. Larga na. Daghang mabuo ang resibo na. But I love Cebu, actually. Sabi niya, I will shoot Marojas for free. Wala siya. Anong ibig sabihin nun? Papatawa. So, hindi seryoso. Papatawa lang yan. Basta mga kandidato, patawa lang ng patawa. He said it twice. Bakit? He said it several times. Kung nagjo-joke lang eh. Hindi niya naman sinabing joke. Hindi naman niya kailangan sabihin eh. Nasa dating na lang sa tao. Kung nagtatawa na sila eh. Joke. At tingin ko naman po, hindi naman po seryoso ang presidente. Let's not take his word always literally, no? Kinontra po mismo ng DOH ang iminukahin ni Pangulong Duterte ng paggamit ng gasolina bilang disinfectant para sa mga face mask. Para sa DOH, single use o isang beses lang maaaring gamitin ang mga surgical mask at hindi ito pwedeng hugasan dahil may mga components ito gaya ng filtering mechanism na maaaring mawala ang epekto. Ano daw po ang basihan ng Pangulo sa kanyang naging rekomendasyon at kung biro naman yon ay tama ba daw po na magbiro sa panahon ngayon na may krisis? Kayo naman, 4 na taon sa presidente, parang hindi nyo pakilala sa presidente. Joke only. About marijuana. Hindi sir, marami lang nagulat dun sa nabanggit niyo po downstairs. Plastic ang ginamit. Kung ano naman, Plastic daw. plastic na marijuana. Ano yun sir? What's that for? Plastic. What's that? Plastic? Plastic marijuana. What is that? Ayun, ginagawang plastic na parang plugs. So sir, you were joking. Of course. Sure. Ngayong medyo that I want to shake the tray. So, in the middle of a kasi so, balik ako doon sa ano. Kung naniniwala kayo niyan, I really do not know if you harp on that. It's a pure. I was not taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga, hinaloan ko lang ng biro. Ngayon kung if you swallow it, my God, hindi na ako mag-comment na. Sinong gago? Alam ba ninyo hindi ako marunong maglangoy? Kung matumba yung yawa na pa, magkapakapa na ako. By this time, I would have been the late Rodrigo Duterte. Kung totohanan na yun. Ngayon, mukhang yun ang jet ski. Kayong maniwala kayo para isipin ninyo kung paano maging totoo yan. Matutunaw yung utak ninyo. So, mga kababayan ko, yun ang explanation ko sa jet ski at sa ibang mga issue sa ating
confronting sa ating bayan. Isipin natin joke. So dapat hindi na siya sundin kasi joke siya. Napakalaki niyang joke. Kung yun na partner Oo. sinusundan ko lang yung ano mo yung komento mo na nasa personalidad niya. Kasi sabi mo nga, pati korte nga napaniwala na ganun siya. Fiscal pa lang. Fiscal pa lang. Okay, fiscal. Tugi na yung fiscal mismo, sabi mo nga. Oo. At yung fiscal nagsabi na, nagjo-joke lang yun. So, ibig sabihin, dahil sa kanyang personalidad, dun partner, di ba, ibinase kung ano yung naging desisyon ng kung fiscal. ikaw ba yun, ikaw ang nagsalita nun, partner, hindi ka ba makukulong? Na dahil seryosong tawa ko. Hindi ako mahilig mag-joke. Halata ba? Pwede! Kulong agad! Oo. O ano, joker o kulong? Joker na lang. Joker na lang. Turuan nyo nga ako. Na pwede palang gamitin dahilan Oo, yun. di ba? Sa Oo, susunod, maging joker na lang. pag may ganyan akong kliyente, sasabihin ko na lang lahat, joke. Joke lang yan. Kaya nagmura, nag-PI, nagbabantaan kita, papaano kita, isang bala ka lang. Joke lang yun. Wala namang bala yan, no? Ganon. Dito kasi yun, sa fiscal yun, yung kay Congresswoman Franz Castro. Kaya nga, Okay, so hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, papalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.